Hindi. Ang salitang yon ay isang desperadong bulong, isang basag na pagsusumamo sa gitna ng kanilang maliit at madilim na sala. Itay, parang awa niyo na. Hindi ako isang bagay na pwedeng ipagbenta. Nakatayo si Elena Reyes sa harap ng kanyang ama, si Ruben. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at hindi makapaniwala. Sa ibabaw ng kanilang lumang lamesa, nakakalat ang isang bunton ng pera, mga bagong printa na libo-libong piso na tila isang insulto sa kanilang kahirapan. Tapos na ang usapan, Alena, sabi ni Ruben, hindi makatingin ng diretso sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pera, na para bang iyon ang tanging bagay na totoo sa buong mundo. Malaki ang utang natin, ito lang ang paraan. Anong paraan, Tay? Ang ipagpalit ang sarili niyong anak para sa pera? Sigaw ni Alena. Kanino? Sinong demonyo ang bumili sa akin? Hindi sumagot si Ruben. Pinunasan ni Alena ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi siya papayag. Hindi siya isang tupa na basta nalang hihilahin papunta sa katayan. Kinagabihan, nang ang buong kabahayan ay tahimik na at ang tanging maririnig ay ang hilik ng kanyang lasing na ama, kumilos si Alena. Kinuha niya ang isang lumang bag, inilagay ang iilang damit, ang kaunting perang naipon niya, at ang litrato ng kanyang ina. Bawat galaw niya ay mabilis at tahimik. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng kanyang kwarto. Malamig ang hangin sa labas, ngunit para sa kanya, iyon ang hangin ng kalayaan. Sumampa siya at marahang tumalon palabas. Paglapag niya sa lupa, hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa bahay na minsan ay naging tahanan niya, ngunit ngayoy isa ng kulungan. Tumakbo siya palayo sa ama na minsan niyang minahal, ngunit ngayoy ang taong nagbenta sa kanya. Tumakbo siya papunta sa isang madilim na eskinita, ang tanging daan palabas sa kanilang lugar. Malapit na. Ilang hakbang na lang, ngunit biglang may humarang sa kanyang harapan. Dalawang lalaking matatangkad, nakasuot ng itim. Napatigil si Alena. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng napakabilis. Miss Reyes, sabi ng isa, ang boses ay walang emosyon. Sumama po kayo sa amin ng maayos. Hindi! Sigaw ni Alena at mabilis siyang tumalikod para tumakbo pabalik. Ngunit may dalawa pa palang lalaki sa kanyang likuran. Napapaligiran na siya. Walang sigaw, walang gulo. Mabilis at propesyonal ang kanilang pagkilos. Hawak ng dalawang lalaki ang kanyang mga braso. Nagpumiglas siya. Sinipa niya sila. Kinagat. Ngunit para lang siyang isang ibon na sinusubukang kumawala sa isang hawlang bakal. Kinaladkad nila siya palabas ng eskinita, papunta sa isang itim at makintab na kotse na nakaparada sa dilim. Binuksan nila ang pinto sa likod. Bitawan niyo ako. Mga hayop kayo. Sigaw niya. Itinulak nila siya papasok sa malambot na upuan ng kotse. Pagbagsak niya, naamoy niya agad ang mamahaling leather at isang pamilyar, ngunit halos kinalimutan ng pabango. Bago pa man siya makabangon, isinara na ang pinto. Narinig niya ang pag-lock nito. Sa kabilang dulo ng upuan, sa dilim, may isang anino. Isang lalaki. Dahan-dahan, gumalaw ito. Ang liwanag mula sa poste sa labas ay tumama sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit. At sa kanyang muka, isang maskara. Isang makintab na pilak na maskara na tumatakip sa kalahati ng kanyang muka. Mula sa noo hanggang sa kanyang pisngi, nag-iiwan lamang ng isang perpektong panga at isang pares ng labing walang emosyon. Ang kanyang mga mata na nakikita sa butas ng maskara ay madilim at hindi mabasa. Ito ang demonyo, ang lalaking bumili sa kanya. Sino ka? Tanong ni Alena.
Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya nito na para bang isa siyang bagay na matagal na nitong hinahanap. "You belong to me now, Alena," sabi nito sa wakas. Ang boses ay malalim, malamig, at may isang pamilyar na himig na nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Alena. Isang boses mula sa nakaraan. Imposible. Dahil sa galit at pagkalito, sinugod ni Alena ang lalaki. Sinuntok niya ito, kinalmot, sinabunutan. "Hayop ka. Hindi ako sayo. Hindi ako pag-aari ng kahit sino." Hindi nanlaban ng lalaki. Hinayaan lang niya si Alena na ilabas ang kanyang galit. Nang mapagod na si Alena, mabilis nitong hinawakan ang kanyang mga kamay. Sa isang galaw, napigilan na niya ito. Malakas siya. Sobrang lakas. Inilapit niya ang kanyang muka sa muka ni Alena. Ang maskara ay ilang pulgada na lang ang layo. Ramdam ni Alena ang init ng kanyang hininga at bumulong ito sa kanyang tainga. Isang bulong na yumanig sa kanyang kaluluwa. Isang bulong na gumising sa isang multo na matagal na niyang inilibing. "Huwag matigas ang ulo, Len." Natigilan si Alena. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Len. May isang tao lang sa buong mundo ang tumawag sa kanya sa pangalang yon. Ang kanyang asawa. Ang kanyang minamahal. Ang lalaking namatay sa isang nasusunog na sasakyan, 5 taon na ang nakalipas. Ang unang gumising kay Alena ay ang sinag ng araw. Ngunit hindi ito ang pamilyar na sinag na tumatagos sa manipis na kurtina ng kanyang lumang bintana. Ito ay isang sinag na dumadaan sa isang dambuhalang salamin, tumatama sa malambot na seda ng kumot na bumabalot sa kanya at nagpapakinang sa ginto at pilak na mga palamuti ng isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila. Napabalikwas siya ng bangon. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Nasaan siya? Pagkatapos, ang alaala ng nakaraang gabi ay bumalik na parang isang malamig na alon. Ang pagtakas, ang mga lalaking nakaitim, ang kotse, ang maskara, at ang bulong. Len. Imposible. Isang malupit na panaginip lang ang lahat. Tumayo siya. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig sa kanyang mga paa. Lumapit siya sa bintana. Ang nakikita niya ay isang malawak at perpektong hardin, napapalibutan ng isang mataas na pader. Walang ibang bahay na natatanaw. Para siyang nasa isang isla, isang magandang kulungan. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang katulong na may dalang tray ng pagkain. "Good morning po, ma'am. Pinahanda po ni Sir Dante ang almusal ninyo." "Nasaan siya?" Malamig na tanong ni Alena. "Nasa opisina po niya, ma'am." Magalang na sagot ng katulong. "Gusto ko siyang makausap." Pagkatapos ng almusal, dinala siya ng katulong sa tapat ng isang dambuhalang pinto na gawa sa dark wood. Kumatok ito. "Pasok," sabi ng isang boses sa loob. Ang boses na yon. Pumasok si Alena. Nakaupo si Dante sa likod ng isang malaking mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Nakasuot pa rin ito ng maskara. Hindi siya tiningnan nito. Ang pagwawalang bahala na yon ang nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Kinuha niya ang isang mamahaling florera sa isang mesa sa tabi niya at buong lakas na ibinato sa direksyon ni Dante. Bumasag ang florera sa pader sa likod mismo ni Dante, ilang pulgada lang mula sa kanyang ulo. Ngunit hindi ito gumalaw. Hindi man lang ito nagulat. Dahan-dahan lang nitong ibinaba ang papel na binabasa at tumingin sa kanya. "Tapos ka na?" tanong nito. Ang boses ay kalmado. "Hayop ka!" sigaw ni Alena. "Anong karapatan mong ikulong ako dito? Sino ka ba talaga?" Tumayo si Dante at dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito, napapaatras si Alena. "Sinabi ko na sa'yo, you belong to me. At kung ako sa'yo,
Sisimulan ko ng masanay sa buhay na to dahil hinding-hindi ka na makakaali. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Alina ang lahat. Sinubukan niyang kaibiganin ng isang mas batang katulong, si Tess. Binigyan niya ito ng papuri. Tinanong tungkol sa pamilya nito. Ngunit nang subukan niyang humingi ng tulong para tumakas, ngumiti lang si Tess. "Pasensya na po, Ma'am Alena," sabi nito. "Ang utos po ni Sir ay alagaan kayo at mananatili po kayong ligtas dito sa loob. Ligtas o nakakulong." Isang gabi, habang nakatitig siya sa kanyang refleksyon sa salamin, bigla siyang tinamaan ng isang alaala. 5 taon na ang nakalipas. Isang gabi sa dalampasigan, nakasandal ang ulo niya sa balikat ng kanyang asawa. Ang asawa niyang simple, isang construction worker na may malaking pangarap para sa kanila. "Kahit anong mangyari, Len," bulong nito, "hahanapin kita. Palagi kitang hahanapin." Ang alaala ay biglang naputol. Napalitan ng isang imahe ng nagliliyab na sasakyan sa gilid ng isang highway. Usok, apoy, at ang nakakabinging tunog ng sirena. Napahawak si Alena sa kanyang ulo. Patay na siya. Nakita niya, isang aksidente. Ngunit bakit ang boses at mga galaw ni Dante ay pumupukaw sa isang multo? Ang pagkakataon ay dumating sa isang hapunan. Si Dante, tulad ng dati, ay tahimik na kumakain sa kabilang dulo ng mahabang lamesa. Dahil sa panginginig ng kanyang kamay, aksidenteng natabig ni Alena ang kanyang kopita ng red wine. Tumapon ito sa puting mantel at ang iba ay tumalsik sa kamay ni Dante na nakapatong sa mesa. "Naku, sorry," sabi ni Alena. Kahit na may bahagi sa kanya na sinadya iyon, kumuha siya ng tissue at lumapit dito. "Ako na ang magpupunas." Bago pa man makaiwas si Dante, hinawakan ni Alena ang kanyang kamay. Ang init ng balat nito ay pamilyar. At habang pinupunasan niya ang alak, nakita niya ito sa may pulusuhan. Isang peklat, isang luma at maputing peklat na hugis kidlat. Ang peklat na nakuha ng kanyang asawa noong bata pa ito, nang mahulog ito mula sa puno ng mangga. Isang peklat na alam niya ang bawat kurba dahil iyon ang paborito niyang hinahaplos. Binitiwan ni Alena ang kamay ni Dante na para siyang napaso. Ang kanyang paghinga ay huminto. Imposible! Patay na siya! "Sino ka?" Mabilis na binawi ni Dante ang kanyang kamay at itinago sa ilalim ng mesa. "Mag-ingat ka sa susunod," sabi lang nito. Ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang boses. Hindi na kumain si Alena. Ang kanyang isipan ay isang magulong karera ng mga tanong at alaala. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng katotohanan. Hinintay niyang maging tahimik ang buong bahay. Pagpatak ng 1:00 ng umaga, tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Ang kanyang target, ang opisina ni Dante. Nanginig ang kanyang kamay habang pinihit niya ang seradura. Hindi nakalock. Pumasok siya. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan sa labas. Nagtungo siya sa malaking mesa. Ano ang hinahanap niya? Hindi niya alam. Kahit ano. Binuksan niya ang mga drawer. Puro mga papeles ng negosyo. Mga kontrata. Blueprints. Sa ilalim ng mesa, may nakapa siyang isang maliit at halos hindi kapansin-pansing butones. Pinindot niya ito. Isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang lihim na compartment ang bumukas sa gilid ng mesa. Nanginginig, sinilip niya ang loob. Wala itong laman kundi isang bagay lang. Isang bagay na hindi nababagay sa yaman at kapangyarihan ng silid na yon. Isang maliit na kwintas, gawa sa tali at may pendant na isang simpleng kabibe. Isang kwintas na nagkakahalaga lang ng 20 pesos. Ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang asawa noong araw ng kanilang lihim na kasal. Hinawakan ito ni Alena. Ang lamig ng kabibe
ay parang isang yelo na tumusok sa kanyang puso, kasunod ng isang apoy na nagpaliyab sa kanyang buong kaluluwa. Walang duda. Siya nga, ang tanong na lang ay, bakit? Nakaupo si Dante sa dilim ng kanyang security room. Ang mukha ay naliliwanagan lang ng malamig na asul na ilaw mula sa 12-dosenang monitor. Isang monitor ang nakakuha ng kanyang buong atensyon. Ang camera sa hallway sa labas ng kanyang opisina. Pinanood niya ang bawat galaw ni Alena, ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang pagpasok, at ang kanyang paglabas. Dala ang isang sikretong alam niyang hindi na mananatiling sikreto ng matagal. Hindi siya galit. Sa katunayan, isang bahagi sa kanya ang nakahinga ng maluwag. Malapit na. Malapit nang matapos ang pagpapanggap na ito, isang pinto ang bumukas sa kanyang likuran. Pumasok si General Ramirez, ang pinuno ng kanyang security team, isang lalaking may mukhang matigas pa sa bato. "Sir," sabi nito, "may report na ang mga tauhan natin." Itinuon ni Dante ang kanyang tingin sa general. "What is it?" "Positive," sabi ni Ramirez. Si Ruben Reyes, ang ama ni Ma'am Alena, ay regular na nakikipagkita sa isang kilalang tauhan ni Victor Valderrama. Sila ang nag-setup ng utang, sila ang nagplano ng pagbebenta kay Ma'am Alena sa inyo. Na pati imbagang si Dante, kinumpirma lang nito ang matagal na niyang hinala. "So the father is a traitor?" "Yes, sir. It seems Valderrama's plan is to use her. Isang pain, isang Trojan horse para makapasok siya sa mundo ninyo." Isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Dante. Si Victor, ang demonyong sumira sa kanyang muka at halos pumatay sa kanya. Ang demonyong dahilan kung bakit kinailangan niyang iwan ang babaeng mahal niya. Ngayon, ginagamit pa nito si Alena. "At meron pa, sir," dagdag ni Ramirez, "may namataan ang mga tauhan natin na sumusunod sa isa sa mga sasakyan na ginagamit para sa mga supply ng mansyon. They're probing our defenses." Tumingin si Dante sa isa pang monitor. Si Alena, pabalik na sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Hindi niya alam na habang hinaharap niya ang mga multo ng nakaraan, ang mga demonyo ng kasalukuyan ay papalapit na. "Double the security on her," utos ni Dante. "Ayokong may makalapit sa kanya na hindi natin kilala. Not even a fly." Kinabukasan, isang ideya ang pumasok sa isip ni Alena. Isang desperadong ideya. Nagpanggap siyang masunurin. Ngumiti siya sa mga katulong. Sinabi niya kay Dante na susubukan niyang tanggapin ang kanyang bagong buhay. At humiling siya ng isang pabor. "Gusto ko lang sanang makalanghap ng hangin sa labas," sabi niya kay Dante isang umaga. "Kahit sa pinakamalapit na mall lang, babantayan naman ako ng mga tao mo. 'Di ba? Hindi ako tatakas." Nag-alinlangan si Dante. Alam niyang isang pagkakamali ang pumayag. Ngunit nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Alena. Isang kislap ng dating buhay na matagal na niyang hindi nakikita. "Sige," sabi niya. Labag sa kanyang kalooban. "Pero 2 bodyguard ang sasama sa'yo. At ang driver ko ang maghahatid." Ang hindi alam ni Alena, ang driver na yon ay isa sa mga pinakamagagaling na tauhan ni Dante. At ang sasakyan na gagamitin nila ay fully armored. Habang nasa biyahe, ang puso ni Alena ay kumakabog. Ito na ang pagkakataon niya. Sa mall, maraming tao. Kaya niyang mawala. Kaya niyang sumigaw at humingi ng tulong. Ngunit hindi na sila umabot sa mall. Habang nasa isang highway, papalapit sa isang pababang liko, naramdaman ng driver na may mali. "Ma'am, kumapit po kayo." Bigla nitong sinabi. Sinubukan nitong apakan ng preno. Walang nangyari. Paulit-ulit. Ang preno ay malambot at walang silbi. Sinabotahe. "Preno! Anong nangyayari sa preno?"
Sigaw ni Elena. Nagsisimula ng magpanik. Ang sasakyan ay bumibilis ng bumibilis pababa. Sa unahan, may isang malaking truck. Babangga sila. Bigla, mula sa kung saan, isang itim na sports car ang humarurot at umagapay sa kanila. Ang bintana nito ay bumaba. Si Dante. Nakasuot ng itim na leather jacket at ang kanyang maskara ay kumikinang sa ilalim ng araw. "Get ready!" Sigaw niya. Sa isang galaw na parang sa pelikula, iminaneho ni Dante ang kanyang kotse sa pagitan ng sasakyan nila at ng paparating na truck, ginamit ang kanyang sariling sasakyan bilang panangga. Isang malakas na kalabog ang narinig. Nagawa ng driver ni Elena na iswerve ang sasakyan papunta sa isang bakanting lote sa gilid ng daan kung saan ito tuluyang huminto. Nanginginig si Elena. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Muntik na siyang mamatay. Bumukas ang pinto ng kanyang kotse. Hinila siya palabas ni Dante. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at halos masakit. "Salamat!" bulong ni Elena, nakatingin sa gasgas at yupi sa gilid ng mamahaling kotse ni Dante. "Sinalba mo ako." Ngunit imbis na sagutin, tinitigan lang siya ni Dante. Ang mga mata sa likod ng maskara ay nag-aalab sa isang emosyong hindi maintindihan ni Elena. Galit? Takot? Pagkatapos, tumalikod ito na parang walang narinig. "Ibalik niyo siya sa mansyon." Utos nito sa mga bodyguard na kararating lang. Wala nang lalabas. Ever. Habang kinaladkad si Elena pabalik sa kotse, sumigaw siya. "Bakit? Bakit mo to ginagawa? Halimaw ka. Gusto mo akong patayin." Hindi lumingon si Dante. Pinanood lang niya ang sasakyan na mag-u-turn at magmaneho palayo, pabalik sa kanilang gintong hawla. Nang mawala na sila sa kanyang paningin, kinuha ni Dante ang kanyang cellphone. Isang numero. "Hello, Victor," sabi niya. Ang boses ay delikadong kalmado. Isang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. "Dante, my old friend. Kamusta na ang maganda mong asawa? Nasisiyahan ba siya sa bago niyang buhay?" "Touch her again, Victor," banta ni Dante. Ang bawat salita ay may bigat ng isang parusa. "And I will burn your entire world to the ground." Ang takot ni Elena ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang determinasyon. Ang aksidente sa highway ay isang sampal na gumising sa kanya. Hindi iyon gawa ni Dante. Naramdaman niya iyon. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya matapos siyang iligtas. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong gustong pumatay. Iyon ang mga mata ng isang taong natakot na may masamang mangyari. At kung si Dante nga ang kanyang asawa, bakit? Bakit niya tinatago ang lahat? Bakit niya kailangang magsuot ng maskara at magpanggap na isang halimaw? Hindi na siya tatakas. Hindi na siya sisigaw. Maglalaro siya. Kung ayaw nitong sabihin ang totoo, siya mismo ang maghuhukay nito mula sa libingan ng mga alaala. Sinimulan niya ang kanyang laro. Kinabukasan, nagtungo siya sa kusina, isang lugar na hindi niya pa pinapasok mula nang dumating siya. Nagulat ang head chef. "Gusto kong magluto," anunsyo ni Elena. Pero, "Ma'am, ako ang masusunod," sabi ni Elena. Ginagaya ang awtoridad sa boses ni Dante. Nagluto siya ng adobong manok sa puti. Hindi ito isang ordinaryong adobo. Ito ang sikretong recipe ng kanyang ina. At ito ang kaisa-isang pagkain na kayang ulit-ulitin ng kanyang asawa nang hindi nagsasawa. Kinagabihan, sa hapagkainan ipinilit niyang ilagay ang adobo sa mismong tapat ni Dante. "Try it," sabi niya. "Espesyal yan." Tinitigan siya ni Dante na para bang sinusubukan niyang basahin ang kanyang isipan. Pagkatapos, kumuha ito ng kaunti. Kinain niya ito nang walang anumang reaksyon, walang papuri, walang komento.
Nasaktan si Alena. Nabigo ba siya? Ngunit nang kunin na ng katulong ang mga plato, napansin niya ang isang bagay. Ang plato ni Dante. Walang natira. Kahit isang butil ng kanin. Ubos na ubos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Alena. Unang puntos para sa kanya. Kinabukasan, naglakad-lakad siya sa malawak na hardin. Alam niyang pinapanood siya ni Dante mula sa bintana ng opisina nito. Huminto siya sa ilalim ng isang puno ng fire tree na namumulaklak at nagsimula siyang mag-whistle. Isang simpleng himig, ang himig ng isang luma at halos kinalimutan ng kanta. Ang kantang lagi nilang sinasabayan ng kanyang asawa habang nakasakay sa motor. Tinatahak ang mga kalsada ng probinsya ang kanilang kanta. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang isang bahagyang paggalaw sa bintana ng opisina. Isang anino. Bigla, may narinig siyang isang mahinang kalabog mula sa loob, na para bang may isang bagay na nahulog. Nagpatuloy lang si Alena sa pag-whistle. Naglalakad palayo na para bang walang nangyari. Pangalawang puntos. Ang huling pagsubok niya ay ang pinakamabigat. Naabutan niya si Dante sa library. Nag-iisa, nagbabasa ng libro. Lumapit siya. Nagpanggap na naghahanap din ng babasahin. Ang tahimik dito? No? Sabi niya. Bumasag sa katahimikan. Tumingin lang si Dante sa kanya, sa ibabaw ng librong hawak nito. Minsan, naiisip ko, pagpapatuloy ni Alena, ang kanyang boses ay malumanay. Kung ano ba talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Hindi umimik si Dante. May minahal ka na ba ng sobra? Tanong ni Alena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Dante sa likod ng maskara. Nahanda kang mamatay para sa kanya? Ang tanong ay direkta. Ito ang mga eksaktong salita na sinabi niya sa kanyang asawa isang gabi. Bago ito maaksidente. Nakita ni Alena ang pagbabago, ang pag-igting ng kanyang panga, ang paraan ng paghigpit ng kanyang hawak sa libro. Tinitigan siya ni Dante. Isang mahaba at mabigat na titig. Para bang sa isang saglit, malulusaw na ang maskara. Para bang aamin na siya. Sasabihin na niya ang lahat. Ngunit bigla, tumayo ito. Mabilis. Padabog niyang isinara ang libro at inilapag sa mesa. Huwag kang magsalita ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sabi nito, ang boses ay malamig, ngunit may bakas ng sakit. Pagkatapos ay mabilis itong naglakad palabas ng iyong library. Iniwan si Alena na mag-isa. Napabuntong hininga si Alena. Muntik na. Ngunit alam na niya. Sigurado na siya. Siya nga. Pero bakit ayaw pa rin niyang aminin? Ano ang kinatatakutan niya? Habang nag-iisip siya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang lumang cellphone na naibalik sa kanya ng mga katulong. Isang unregistered number. Sinagot niya ito. Hello? Anak, si Itay mo to. Sabi ng isang pamilyar na boses. Si Ruben. Ang kanyang ama. Ang boses nito ay nanginginig at puno ng takot. Itay? Paano? Wala nang oras para magpaliwanag, Alena. Kailangan mo akong tulungan. Papatayin nila ako. Sino? Anong nangyayari, Tay? Basta, kailangan nating magkita sa lumang bodega sa may Pantalan. Alam mo yon. At pakiusap, anak. Huminto ito sandali. Huwag kang magsasabi kahit kanino, lalo na sa asawa mo. Patibong to para sa kanya. Ikaw lang ang pagkatiwalaan ko. Mag-ingat ka. Click. Ibinaba na nito ang tawag. Napatayo si Alena. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ang kanyang ama, nasa panganib. At ito na rin ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon niyang makatakas kasama ang kanyang ama. Palayo sa lahat ng gulo na ito. Isang desisyon, isang mapanganib na desisyon. Ngunit ang pagmamahal sa ama,
kahit na sa isang amang nagkanulo sa kanya ay nanaig. Pumayag siya. Sa loob ng security room, napanood ni Dante ang lahat. Ang pagbabago sa mukha ni Elena habang kausap nito sa telepono ang kanyang ama. Ang takot, ang pag-aalala, at ang determinasyon. Isang recording ng buong pag-uusap ang mabilis na ipinadala sa kanyang computer. Patibong to para sa kanya. Ikaw lang ang pagkatiwalaan ko. Napangisi ng mapait si Dante, isang napakagaling na aktor. Ginagamit ni Ruben ang pagmamahal ng sarili nitong anak bilang armas. Sir, anong gagawin natin? Tanong ni General Ramirez na nakatayo sa kanyang tabi. The call was traced. It came from a burner phone, but the cell tower location is near the old warehouses at the port. Confirmed. It's a trap. Tumingin si Dante sa monitor kung saan nakikita niya si Elena. Nag-iimpake ito ng isang maliit na bag. Naghahanda ng umalis. Pigilan na natin siya, sir, sabi ni Ramirez bago pa siya makalabas. It's too risky. Iyon ang tamang gawin. Ang lohikal na desisyon. I-lock ang lahat ng pinto. Sabihin kay Elena ang katotohanan. Ipakita sa kanya ang recording. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos? Maniniwala ba siya? O iisipin niyang isa lang itong paraan para patuloy siyang ikulong? Ang maliit na tiwalang nagsisimula nang mabuo sa pagitan nila ay madudurog. At habang buhay, iisipin ni Elena na pinabayaan niya ang kanyang ama sa gitna ng panganib. Hindi niya kayang gawin yun sa kanya. No, mariing sabi ni Dante. Nagulat si Ramirez. Pero Sir Dante, hahayaan natin siyang umalis, sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa monitor. Nababaliw na po ba kayo, sir? Hindi makapaniwalang sabi ng general. Ipinapadala niyo siya ng diretso sa kamatayan. Kay Victor Valderrama. Hindi siya mag-iisa, sagot ni Dante. Ang boses ay malamig at puno ng isang delikadong plano. Ilang oras ang biyahe papunta sa Pantalan? Roughly 1 hour, sir. Depende sa traffic. That's enough time, sabi ni Dante. Tumingin siya kay Ramirez. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa likod ng maskara. I want your best team. Full assault gear. Sniper support. Isurround ninyo ang buong lugar. Walang makakapasok. Walang makakalabas. Ang tanging papayagan niyong pumasok ay si Elena. At kayo, sir? I'll be the cleanup crew, sabi ni Dante. Kapag nasa loob na si Elena, doon tayo papasok. We end this tonight. Isang napakadelikadong sugal. Ginagamit niya ang babaeng mahal niya bilang pain para mahuli ang isang demonyo. Kinamumuhian niya ang sarili niya para dito. Ngunit ito na ang kaisa-isang paraan para matapos ang lahat. Pinanood niya sa kamera si Elena habang maingat itong lumalabas ng kanyang silid. Pinanood niya kung paano nito nilinlang ang isang gwardiya sa may hardin. Pinanood niya kung paano nito ninakaw ang susi ng isa sa mga utility cars ng mansyon. Bawat galaw ni Elena ay isang punyal sa puso ni Dante. Ang kanyang tapang, ang kanyang determinasyon na makatakas para iligtas ang taong nagkanulo sa kanya. Sir, nakaalis na po siya. Report ng isang gwardiya sa radyo. Let her go. Utos ni Dante. All teams, move into position. Now. Tumayo si Dante. Kinuha niya ang kanyang leather jacket. Mula sa isang nakatagong cabinet, kinuha niya ang isang itim na case. Binuksan niya ito. Sa loob, isang pares ng customized na itim na pistola. Bago siya umalis, ang kanyang mga mata ay napadpad sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito, nakalagay ang kwintas na kabibe. Ang kwintas ni Elena, ang simbolo ng kanilang nakaraan. Kinuha niya ito at isinilid sa kanyang bulsa. Sa loob ng kanyang sasakyan,
Habang humaharurot siya sa madilim na kalsada, papunta sa pantalan, isang monitor sa kanyang dashboard ang nagpapakita ng isang maliit na pulang tuldok. Ang tracking device na palihim niyang inilagay sa sapatos ni Alena. Pinanood niya ang paggalaw ng tuldok, palapit ng palapit sa lungga ng kalaban. Pagkatapos, huminto ito sa mismong gitna ng isang grupo ng mga abandonadong bodega. "Sir, she's inside," sabi ni Ramirez sa kanyang earpiece. Hinintay ni Dante ang susunod na report. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. "Sir, we lost her signal." Napahawak ng mahigpit si Dante sa manibela. Nasa loob na siya, nasa mga kamay na ni Victor. "All teams, prepare to breach." POV Alena. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na tubig alat ang sumalubong kay Alena pagpasok niya sa bodega. Madilim sa loob, tanging ang liwanag lang mula sa ilang maruruming bintana sa itaas ang nagbibigay ng kaunting liwanag. "Itay?" Tawag niya. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. "Nasaan ka?" Isang ilaw ang biglang bumukas. Nakatutok ito sa gitna ng bodega at doon, nakatali sa isang silya, ang kanyang ama, si Ruben. May busal ang bibig nito at puno ng pasa ang muka. "Itay!" Sigaw ni Alena at tatakbo na sana siya palapit. "Hindi ako magkakamali kung sasabihin kong dahan-dahan lang," binibini. Isang boses ang nanggaling mula sa dilim. Isang boses na kalmado ngunit puno ng panganib. Dahan-dahan, isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng mga kahon. Matangkad, gwapo at nakangiti. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Sino ka?" tanong ni Alena. Huminto. "Ako si Victor Valderrama," sabi ng lalaki. "At ikaw, Alena, ikaw ang pinakamaganda kong obra maestra." Anong ibig mong sabihin?" Naglakad si Victor papunta kay Ruben at tinanggal ang busal sa bibig nito. "Sabihin mo sa kanya, Ruben, sabihin mo sa maganda mong anak kung paano mo siya ipinain sa akin." Hindi makatingin si Ruben sa mga mata ni Alena. "Patawarin mo ako, anak." Umiiyak nitong sabi. "Napilitan lang ako." "Kasinungalingan," sigaw ni Victor. "May pagpipilian siya at pinili niya ang pera tulad ng lagi niyang ginagawa." Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw kay Alena. Ang tawag, ang pagmamadali, pati bungto para sa kanya. Hindi para kay Ruben, kundi para kay Dante. "Ginawa mo akong pain," bulong ni Alena, nakatingin sa kanyang ama nang may pagkasuklam. "At isang napakagandang pain," sabi ni Victor. Lumapit ito kay Alena. Hinawakan nito ang kanyang baba. "Ngayon, ang kailangan na lang nating gawin ay hintayin ang iyong prinsipeng nakamaskara. Gusto kong makita kung gaano siya katapang kapag ang buhay ng kanyang reyna na ang nakataya." Bigla, hinila ni Victor ang buhok ni Alena at itinulak siya sa sahig. Sinipa niya ito sa tiyan. Napadaing si Alena sa sakit. "Huwag!" sigaw ni Ruben. "Huwag ang anak ko!" "Tumahimik ka, traidor!" sigaw ni Victor. Itinutok niya ang isang maliit na patalim sa pisngi ni Alena. Gumawa ng isang maliit na hiwa. Dumaloy ang dugo. "Gusto kong makita ni Dante kung paano ko sisirain ang lahat ng maganda sa buhay niya." POV, Dante. Breach. Ang utos ni Dante ay parang isang kulog. Kasabay nito ang isang malakas na pagsabog sa pader sa gilid ng bodega. Pumasok ang assault team, ang kanilang mga baril ay handa. Nagsimula ang putukan, ngunit si Dante ay hindi dumaan doon. Kasama ang 2 tauhan, dumaan sila sa isang lihim na daanan sa ilalim ng lupa na matagal na nilang alam. Ang kanyang target ay isa lang, ang silid
kung nasaan si Alena. Naririnig niya ang mga sigaw, ang putukan, ang gulo. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatutok lang sa isang bagay. Alena. Nang marating nila ang pinto papasok sa main area, sumenya siya sa kanyang mga tauhan. Sa isang sipa, sinira niya ang pinto. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang imahe mula sa impyerno. Si Alena, nakaluhod sa sahig, duguan ng pisngi. Si Victor, nakatayo sa likod nito. Isang baril ang nakatutok sa ulo ng kanyang asawa. Dante, ngumiti si Victor. Sa wakas, nagpakita ka rin. Bitawan mo siya, Victor, sabi ni Dante. Ang boses ay isang dagundong. Itinaas niya ang kanyang pistola. Sabi ni Victor. Idiniin ang baril sa sentido ni Alena. Isang maling galaw at magiging biyudo ka. Ulit. Napako si Dante sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Alena at ang isang bagay na mas masakit pa, ang pagsisisi. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, sabi ni Victor. Dahil sa pamilya mo, sinira niyo kami. Kinuha niyo ang lahat sa amin. Kaya ngayon kukunin ko rin ang lahat sa'yo. Simula sa kanya. Ano ang gusto mo? Tanong no ni Dante. Ngumiti si Victor, isang ngangiti ng isang demonyo. Isang simpleng bagay lang. Gusto kong makita ang totoong ikaw. Gusto kong makita ang mukha ng halimaw na sinira ng aking pamilya bago kita patayin. Pili ka, Dante, sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay isang mapanuksong bulong. Ang buhay niya o ang maskara mo, pum. Uwi, Dante. Ang mundo ni Dante ay lumiit. Nawala ang ingay ng putukan sa labas. Nawala ang amoy ng pulbura. Ang tanging nakikita niya ay ang nanginginig na katawan ni Alena at ang dulo ng baril na nakatutok sa ulo nito. Ang buhay niya o ang maskara niya. Para kay Dante, hindi iyon isang pagpipilian. Dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang baril. Ipinakita niya ang kanyang dalawang kamay, isang senyales ng pagsuko. Sige, sabi ni Dante. Ang boses ay kalmado. Manalo ka, Victor. Nagulat si Victor. Hindi niya inaasahan na ganoon kadali. Isang ngiting mapang-asar ang sumilay sa kanyang labi. Magaling. Magaling na aso. POV Alena. Napanood ni Alena ang lahat na parabang isang slow motion na pelikula. Ang pagbaba ng baril ni Dante, ang pagsuko niya. Huwag sigaw ng kanyang isipan. Huwag mong gawin. Alam niya kung gaano kahalaga ang maskarang yon kay Dante. Hindi niya pa nakikita ang nasa likod nito, ngunit nararamdaman niya ang sakit na itinatago nito. Iyon ang kanyang pader, ang kanyang kalasag, at ngayon, isusuko niya ito para sa kanya. Dahan-dahan, itinaas ni Dante ang kanyang mga kamay papunta sa gilid ng kanyang maskara. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Isang huling tingin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alena. Sa tingin na yon, walang takot. Tanging pag-ibig. Isang malungkot, ngunit buong pusong pag-ibig na para bang sinasabi nito, para sa'yo, gagawin ko ang lahat. At dahan-dahan, hinila niya ito palayo sa kanyang mukha. Ang katahimikan sa bodega ay nakakabingi. Ang kaliwang bahagi ng mukha ni Dante ay perpekto pa rin. Ang pamilyar na panga. Ang matangos na ilong. Ang matang minsan ay puno ng saya. Ang mukha ng lalaking minahal niya. Ngunit ang kanang bahagi, isang masalimuot na mapa ng sakit. Ang balat ay sunog at kulubot mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang pisngi. Ang kanyang kilay ay wala na, at ang gilid ng kanyang labi ay bahagyang nakaangat sa isang permanenteng ngiwi. Isang mukha ng isang halimaw ayon sa mundo. Ngunit para kay Alena, hindi iyon ang nakita niya. Ang nakita niya ay ang sakit sa mga mata ni Dante.
Ang lahat ng taon na nag-iisa itong nagdusa, ang lahat ng gabing tinago nito ang kanyang sarili sa dilim. Hindi siya nakaramdam ng takot o pandidiri. Ang naramdaman niya ay isang matinding pagmamahal na bumura sa lahat ng sugat. Dante, bulong niya, ang boses ay puno ng pag-unawa. Pai? Dante. Ang reaksyon ni Elena, ang kawalan ng takot, ang pagmamahal sa kanyang mga mata, ay parang isang balsamong humaplos sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, ang lahat ng kahihiyan ay nawala. Ngunit ang sandaling iyon ng koneksyon ay ang siya ring pagkakataong hinahanap ni Victor. Sa sobrang pagkabighani ni Victor sa kanyang tagumpay, bahagya siyang na-distract. Ang dulo ng kanyang baril ay gumalaw ng 1 sentimetro palayo sa ulo ni Elena. 1 sentimetro lang ang kailangan ni Dante. Sa isang galaw na mas mabilis pa sa isang kisap mata, sinipa ni Dante ang baril na ibinaba niya kanina. Ipinalipad ito sa ere. Sinalo niya ito at, nang hindi nag-aalinlangan, pinaputukan ng kamay ni Victor na may hawak na baril. Napasigaw si Victor sa sakit at nabitiwan ang kanyang armas. Kasabay nito, sinugod na siya ni Dante. Ang sumunod ay isang marahas at brutal na laban. Suntok. Sipa. Walang armas. 2 lalaki lang na puno ng galit na naglalabas ng lahat ng sakit na kinimkim nila sa loob ng maraming taon. Si Elena, kahit na nanghihina, ay gumapang palayo sa gulo. Mas malakas si Dante, mas puno ng galit. Ang bawat suntok niya ay para kay Elena, para sa 5 taon na nawala, para sa buhay na ninakaw sa kanila. Sa huli, si Victor ay bumagsak sa sahig, duguan at walang malay. Nakatayo si Dante sa ibabaw niya, humihingal. Ang dibdib ay umaakyat baba. Pagkatapos, tumakbo siya palapit kay Elena. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang kanyang muka, ang kanyang totoong muka, ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang pisngi nito. Len, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Okay ka lang ba? Bago pa man makasagot si Elena, ang kanyang mga mata ay pumikit at nawalan siya ng malay. Len, gumising ka, mahal ko. Sigaw ni Dante, niyakap ang kanyang walang malay na asawa. Kasabay nito, ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa di kalayuan, papalapit ng papalapit. Pagmulat ni Elena, ang una niyang nakita ay ang puting kisame, ang amoy ng antiseptic. Nasa ospital siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, si Dante. Gising, nagbabantay, walang maskara. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Ngayon, wala nang tinatago. Ngumiti si Elena. Isang mahinang ngiti. Buhay ka, bulong niya. Buhay ako, sagot ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Bago pa man sila makapag-usap, isang doktor ang pumasok sa silid. May hawak na resulta. Mr. Imperial, sabi ng doktor. Nakangiti. Good news. The patient is stable and so is the baby. Natigilan sina Elena at Dante. Baby? Sabay nilang tanong. Yes, sabi ng doktor. Mrs. Imperial appears to be 6 weeks pregnant. Hindi niya ba alam? Congratulations. Nang umalis na ang doktor, isang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang hindi nakakailang, kundi puno ng mga salitang hindi masabi. Buntis ako, bulong ni Elena, hindi sa kausap, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa kanyang tiyan. Sa gitna ng lahat ng gulo, ng sakit, ng takot, may isang himala palang nabubuo sa loob niya. Isang maliit na piraso ng pag-asa. Tumingin siya kay Dante. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. Ang mga mata
ay nakatitig din sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha, ang kanyang totoong mukha na may mga peklat at lahat ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Alena dati. Isang halo ng pagkamangha, takot, at hindi masukat na saya. "Dante," sabi ni Alena, ang kanyang boses ay mahina. "Kailangan nating mag-usap." Dahan-dahang lumapit si Dante at naupo sa silya sa tabi ng kanyang kama. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Bakit? Ito ang unang tanong ni Alena. Ang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming linggo. Bakit hindi ka nagpakita? Bakit mo hinayaang isipin kong patay ka na? Huminga ng malalim si Dante na para bang naghahanda siyang muling bisitahin ang isang masamang panaginip. "Dahil iyon ang kailangan kong gawin para iligtas ka," sabi niya. Ang boses ay garagal. Noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Hindi yun aksidente, Len. Patibong yon. Patibong ni Victor Valderrama. Inatake nila kami. Sinunog nila ang sasakyan. Akala nila, patay na ako. Pero nakalabas ako bago ito tuluyang sumabog. Napahawak sa bibig si Alena. Ang buong akala ko noon, pagpapatuloy ni Dante, ay kapag naniwala ang lahat na patay na ako, titigilan ka na niya, na magiging ligtas ka. Kaya nagtago ako. Pinanood lang kita mula sa malayo. Bawat araw, bawat gabi. Kung ganun, bakit mo ako binili sa itay? Tanong ni Alena. Ang sakit ng pagtataksil ng kanyang ama ay muling sumariwa. Bakit mo ako ikinulong? Dahil nalaman kong hindi pa pala tapos si Victor, sabi ni Dante. Ang kanyang mga kamao ay napakuyom. Nalaman niyang buhay pa ako at ikaw na naman ang puntirya niya. Nalaman kong ginagamit niya ang utang ng tatay mo para maipasok ka sa isang patibong. Wala akong maisip na ibang paraan. Ang bilhin ka at dalhin sa mansyon. Iyon lang ang paraan para maipasok kita sa kuta ko. Sa lugar kung saan kaya kitang protektahan 24 oras. Ang gintong hawla. Hindi pala yun kulungan. Isa pala yung santuwaryo. Lahat ng galit ni Alena, lahat ng pagkasuklam, ay unti-unting natunaw. Napalitan ito ng isang malalim na pag-unawa. Ang lahat ng kalupitan, ang lahat ng pagkontrol, ay mga baluktot na anyo pala ng pag-ibig. Dahan-dahang hinawakan ni Dante ang kanyang mukha, ang bahaging may peklat. Ito, bulong niya, ang boses ay puno ng sakit. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako nagpakita. Ayokong makita mo akong ganito. Ayokong matakot ka sa akin. Hindi na napigilan ni Alena ang kanyang mga luha. Mga luha ng awa at pagmamahal. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig. At sa isang galaw na puno ng pagtanggap, hinaplos niya ang mga peklat sa mukha ni Dante. Ang magaspang na balat, ang mga marka ng apoy. Hindi siya nandidiri, hindi siya natatakot. Ang nakikita ko lang, bulong ni Alena, habang tumutulo ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi, ay ang lalaking mahal ko. Ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata, ninamnam ang haplos na matagal na niyang pinanabikan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, ang unang luhang pinakawalan niya sa loob ng 5 taon. Maya-maya, may iniabot si Dante sa kanya, isang maliit na litrato. Ang resulta ng kanyang ultrasound kanina, isang maliit na tuldok sa gitna ng kadiliman. Ang anak natin, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng himala. Sabay nilang tinitigan ang litrato, isang simbolo ng kanilang bagong simula. Isinilang mula sa abo ng kanilang masakit na nakaraan. Inilapag ni Dante ang litrato. Tumingin siya kay Alena, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong determinasyon, at sa sahig ng ospital, sa tabi ng kama ng babaeng minsan niyang pinakasalan sa isang lihim na seremonya,
Muling lumuhod si Dante Imperial. Hinawakan niya ang kamay ni Alena. Ang unang kasal natin ay isang pangako sa gitna ng kadiliman. Sabi niya, ngayon, gusto kong gumawa ng isang panata sa gitna ng liwanag. Alena Reyes, will you marry me? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa kanya. Again, this time for real. POV, Alena. Ang araw ng kanilang kasal ay hindi katulad ng una. Ang una nilang bakasal ay ginanap sa isang maliit at halos walang taong kapilya sa probinsya. Sa gitna ng gabi, ang tanging saksi nila ay ang buwan, ang mga bituin, at ang isang matandang pari. Ang suot ni Alena ay isang simpleng puting bestida. Ang tanging alahas niya ay ang kwintas na kabibe na gawa ni Dante. Iyon ay isang pangako na ibinulong sa dilim. Ngayon, ang araw ay sumisikat ng napakaganda. Sila ay nasa isang malawak na hardin na puno ng puting rosas sa likod ng Mansyon Imperial na ngayon ay isa ng tahanan at hindi na kulungan. Ang mga bisita ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, ang mga tapat na kasambahay, si General Ramirez at ilang malalapit na kaibigan. Habang naglalakad si Alena sa aisle na nakaalalay sa braso ni Mang Carding, ang matandang hardinero na naging kaibigan niya sa mansyon, ang kanyang mga mata ay nakatutok lang sa isang tao. Si Dante. Nakatayo ito sa dulo ng aisle, sa tabi ng pari. Walang maskara. Ang mga peklat sa kanyang muka ay kitang-kita sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit hindi na ito nagtatago. Sa katunayan, ang kanyang tindig ay mas matikas, mas puno ng kumpiyansa. Dahil sa tabi niya, hindi na isang halimaw ang nakikita ng mga tao. Ang nakikita nila ay isang bayani, isang lalaking sinuong ang impyerno para sa kanyang pamilya. POV Dante. Habang papalapit si Alena, huminto ang paghinga ni Dante. Suot niya ang isang wedding gown na siya mismo ang nagdisenyo. Simple, elegante, at perpekto. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng umuumbok, isang paalala ng himalang daladala niya. Ang kanyang ngiti. Iyon ang pinakamagandang bagay sa lahat. Isang nangiting totoo, walang takot, at puno ng pagmamahal. Isang nangiting akala niya ay hindi na niya muling makikita. Nang makarating si Alena sa kanyang harapan, kinuha niya ang kamay nito. Mainit. Totoo. Minamahal kita, bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Mas minamahal kita, sagot ni Alena. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng emosyon. Nang oras na para sa kanilang mga panata, hindi sila bumasa mula sa isang papel. Nagsalita sila mula sa kanilang mga puso. Nangako ako noon, nahahanapin kita kahit saan, sabi ni Dante. Ang boses ay nanginginig. Ngayon, nangangako ako na hinding-hindi na kita muling bibitawan. Sa harap ng Diyos, ikaw ang aking liwanag, ang aking lakas, at ang aking kahapon, ngayon at bukas. Naniwala ako noon na iniwan mo ako sa dilim. Sabi naman ni Alena, ang mga luha ng saya ay tumutulo sa kanyang pisngi. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi mo ako iniwan. Tinuturo mo lang pala ang daan pabalik sa liwanag. Sa harap ng Diyos, ikaw ang aking kanlungan, ang aking katotohanan, at ang aking simula. Nang sinabi ng pari ang, "You may now kiss the bride," hinawakan ni Dante ang magkabilang pisngi ni Alena. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa kanyang mga peklat at sa kanyang perpektong balat, at hinalikan niya ito. Isang halik na naglalaman ng lahat ng matakit, lahat ng pangungulila, at lahat ng pag-ibig na kinimkim nila sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakasiyahan ang mga bisita, may isang security guard na lumapit kay Dante
at nag-abot ng isang sulat. "Galing po sa City Jail, sir," sabi nito. Binuksan ni Dante ang sulat. Galing ito kay Ruben, sa aking anak, Alena, at kay Dante. Walang sapat na salita para sa aking pagsisisi. Nabulag ako sa pera at sa takot. Ipinagkanulo ko ang kaisa-isang yaman na mayroon ako. Hindi ko hinihiling ang inyong kapatawaran dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, ay mapatawad ko ang aking sarili. Maging masaya sana kayo. Iyon na lang ang tanging dasal ko. Nagmamahal, Itay. Ipinakita ni Dante ang sulat kay Alena. Matapos itong basahin, tumingin si Alena sa malayo. Ang kanyang mga mata ay malungkot ngunit payapa. "Lahat tayo ay nagkakamali," bulong niya. "Ang mahalaga ay kung paano natin ito itinatama." POV narrator. Gabi na. Sila ay nakatayo sa balkonahe ng kanilang silid, tanaw ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Niyakap ni Dante si Alena mula sa likod. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nakapatong sa sinapupunan nito. "Masaya ka ba?" tanong ni Dante. Sumandal si Alena sa kanyang dibdib. "Sobra," sagot niya. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga anino ay iisa na lang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanilang nakaraan ay isang masalimuot na kwento ng sakit at paghihiwalay. Ngunit ang kanilang hinaharap ay isang blangkong pahina, naghihintay na sulatan ng isang bagong simula. Ang kanilang simula. POV Alena. 1 taon. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ang mansyon na ito ay isang lugar ng takot para kay Alena. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno na ng tawa at ng mga alaala ng isang pamilyang buo. Nakaupo siya sa isang rocking chair sa loob ng maliwanag at maaliwalas na nursery. Ang kulay nito ay malambot na asul at puti. Ang hangin ay amoy baby powder at pagmamahal. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang maliit na anghel, ang kanilang anak. Isang malusog na lalaking isinilang 2 linggo na ang nakalipas. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng kay Dante. Ang kanyang mga pilik mata ay kasing haba ng sa kanya. Siya ang kanilang perpektong milagro. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dante, naglalakad ng dahan-dahan na parabang natatakot siyang gumawa ng ingay. Wala na ang dating CEO na kinatatakutan. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang bagong ama, medyo puyat, ngunit ang mga mata ay puno ng pagsamba. "Tulog na ba ang prinsipe natin?" bulong nito. "Oo," sagot ni Alena. "Pero ang hari yata, kailangan pa ng tulong." Ngumiti si Alena habang pinapanood si Dante na subukang ayusin ang isang mobile na laruan sa ibabaw ng kuna. Medyo hindi siya sanay, medyo nagkakalat, pero ang determinasyon sa kanyang mukha ay nakakatuwa. POV Dante. "Ayan," sabi ni Dante sa wakas, nang makuha niyang paikutin ng maayos ang mga maliliit na eroplano sa mobile, napangiti siya. Noon, ang kaya niyang buuin ay mga gusali at mga kumpanya. Ngayon, ang pagbuo ng isang simpleng laruan para sa kanyang anak ang nagbibigay sa kanya ng pinakamatinding kaligayahan. Lumapit siya sa mag-ina niya. Umupo siya sa sahig sa tabi ng rocking chair. Isinandal ang kanyang ulo sa hita ni Alena. Pinanood niya ang payapang mukha ng kanyang anak. "Naisip mo na ba?" tanong ni Dante. "Ang alin?" "Ang pangalan," sabi ni Dante. "1 linggo na tayong nagdedebate. Kailangan na nating mag-decide bago siya mag-debut." Natawa si Alena. "May naisip na ako," sabi niya. "Gusto ko Angelo." Kumunot ang noo ni Dante. "Angelo? Parang masyadong malambot para sa isang imperial. Dahil isa siyang anghel." Paliwanag ni Alena.
Ang anghel na nagligtas sa ating dalawa. Sabi ni Dante, nag-iisip. Maganda, pero may naisip din ako. Tumingin siya kay Alena na may mapaglarong ng ngiti. Gusto ko, Victor. Nanlaki ang mga mata ni Alena. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit hindi? Sabi ni Dante. It means victory, tagumpay. Dahil sa huli, tayo ang nanalo. Ang pag-ibig natin ang nanalo. Tinitigan ni Alena si Dante. Nakita niya ang kahulugan sa likod ng biro. Ang pagpapatawad. Ang pag-move on. Ngumiti siya. Okay, sige, isang kompromiso. Nag-isip siya sandali. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Ano kaya kung Neo? Neo? Pag-uulit ni Dante. Oo, hango sa pangalan ng tatay ko, Ruben, binaliktad, N-E-O. At ang ibig sabihin din ng Neo ay bago, isang bagong simula, paliwanag ni Alena. At ang second name niya ay Victor, Neo Victor Imperial, isang pangalan na naglalaman ng kanilang nakaraan, ang mga pagkakamali, ang sakit. Ngunit binibigyan ito ng isang bagong kahulugan, isang pangalan na kumakatawan sa tagumpay at sa isang bagong simula. Tumingin si Dante sa kanyang anak, pagkatapos ay sa kanyang asawa. Neo Victor Imperial, bulong niya. I love it. It's perfect. POV, narrator. Sa silid na yon, na puno ng liwanag at pag-asa, isang pamilya ang kompleto na. Hindi na sila ang mga aninong nagtatago sa dilim. Sila ay mga survivor. Sila ang patunay na kahit ang pinakamalalim na sugat ay kayang maghilom, na kahit ang pinakamatinding bagyo ay may katapusan, at nasa likod ng bawat maskara ng sakit, ang mukha ng pag-ibig ay palaging naghihintay. At ang kanilang maliit na Neo Victor, ang simula ng kanilang pinakamatamis na tagumpay, ang kanilang walang hanggan,